Ganun po kasimple. Ibig sabihin, nagkaroon ng improvement. Nagkaroon ng mas maayos na pamamahala. Kailangan magbigay ako ng konkretong example. O halimbawa, pamamahala sa pera. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag ang nakaupo, hindi maayos sumawak ng pera, gastos dito, gastos doon, hindi naman importante. Tapos, may mga nawawalang pera pa. Ayan, wala sa patulad yan. Pero kung maayos sumawak ng pera, ang resulta, mas malaking pondo ang pakikinabangan ng tao. Ang pondo ng Kapitolyo, magkano? Nung ako po ay dumating sa Kapitolyo, unang taon ko, ang dinagdag kong pondo, 4 na bilyon isang taon. O konti po, maliit po yung 4 na bilyon. Sa laki ng Laguna, na merong halos 5 milyon na tao. 681 na barangay. Ang 4 na bilyon, katumbas ng halos ng pondo ng mga city mayors. O mas mataas pa yung iba. So hindi po maganda ang dinatang ko. Pondo ng gobernador, katumbas lang ng pondo ng mayor, city mayor, ay mas malaki ang aking nasasakupan. Mas marami ang aking tinutulungan. Mas marami akong proyektong kailangan ibigay at serbisyo. Pero ang pondo, kahalintulad lang ng pondo nila. So hindi maganda ang dinatnan. So ano ginawa natin? Kailangan i-improve. Kailangan mas maging efficient yung trabaho natin para ma-maximize ang pasok ng ating income. Hindi dapat ang iniisip lang ay puro labas ang pera, puro gastos. Dapat iniisip din kung paano lalaki ang income. At kasabay niyan, dapat i-control ang gastos. Kapag hindi importante, hindi ka dapat ginagamitan ng pondo. Ilagay sa priority. So anong resulta? Ito na. Kung 4 na bilyon ang income ng Laguna noon, ngayon, umaabot na po ng mahigit 7 billion isang taon. Kung pagkasamahin ang annual budget at supplemental budget, aabot siya ng mga 7.5 billion. So kung dati ay 4, tumaas na 3.5. Almost double sa ating tatlong termino. Makikita niyo sa ating annual budget, pataas ng pataas taon-taon. At habang pataas ng pataas ang budget, malaki ng malaki ang budget sa programa at proyekto. Ibigyan ko kayo ng halimbawa. Scholar ng Laguna, dati 6,000. Yun ang dinatnan ko, 6,000 kabataan scholar ng Laguna. O taon-taon, dagdag. Nung nakaraang taon, naging 20,000. Ngayong taon ito, 2025, magiging 25,000 na ang scholar ng Laguna. At ang dating allowance na 10,000 ang taon, magiging 12,000 na. Dadagdag ka natin. O huwag na tayo lumayo. Ito. Magandang example ito. Itong pondo sa AKICS. Pondo sa pagbibigay ng tulong sa mga lumalapit na kagayan nyo. Medical assistance, burial assistance, tulong sa nasunugan, tulong sa nadala ng baha ang bahay, kung ano pa man. Pangangailangan. Dati, ang pondo dito, 40 million isang taon. Tapos dati, walang People's Day. Mamumula ka kung kailan ka dapat pumunta o lumapit dito sa Kapitolyo. Nilagyan natin ang People's Day. Naka-schedule talaga yan. Pag tinarasa, schedule Lunes. Kaya na ginagawa natin. Napansin ko, kukunti ang nakakapunta rito ng mga tiga
Binyan, Santa Rosa, San Pedro, Pabuyaw, Calamba. Kasi ang layo. So naglagay tayo ng isa pang Kapitolyo sa Calamba. Extension ng Kapitolyo. Pinili natin yun. Ginawa na natin, in-improve na natin. Kung ito ang main Capitol, yung Calamba ang extension Capitol. Tuwing Webes, meron din tayong People's Day doon. Kaya mas dumami ang nakakalapit na mga humingi ng tulong. Kaya yung pondo na 40 million, aba, 3 buwan lang, ay ubus na. Ay hindi naman po pwede na sabihin mo sa tao, ubus na, pasensya na, taka na ulit. Ang gusto natin, makatulong sa lahat ng lumalapit, mga pantagdag, hindi naman kayang bigyan lahat ng pangangailangan, pantagdag man lang. So habang tumataas ang pondo natin, yan, yung 40 million, naging 80 million, naging 150 million, naging 200 million, ngayon, umaabot na ng 300 million. Kaya walang tigil ang pagbibigay ng tulong dito sa atin sa Kapitolyo at doon sa extension, sa Calamba. Wala nang tigil ang pagbibigay ng tulong. So yan ang servisyo tama. Hindi natin magagawa ang servisyo tama kung hindi natin uunahin ang tamang pamamahala. Namahala tayo ng maayos. Kaya naman, maayos ang pondo, ayan, nalalagyan natin ng pondo yung servisyo tama. Nung dumating ako sa Kapitolyo, meron tayong dinatang utang, binana ko sa dating nakaupo, 2 billion. Hindi ho milyon ha, 2 billion pesos ang utang, lubog sa utang ang Kapitolyo. So hindi ko maganda ang kalagayan noon. Ay mababa na ang pondo noon, lubog pa sa utang. Eh dahil nga maayos tayo mamahala, matino tayong mawag ng pera, nakakahulog tayo ng 200 million taon-taon. Kinaya natin. Pinuno natin. So, 10 taon na akong gobernador, 10 taon na tayo naguhulog ng 200 million, more or less, isang taon. Kung ibig sabihin, kasabay kong graduate na rin tayo sa utang. So, swerte yung susunod na gobernador sa akin. Wala nang babayaran utang. Mas mataas na ang pondo. Kaya yung nailatag natin mga programa korekto, itutuloy na lang at dadagdagan na lang. Ang momentum paakyat, pataas. Ngayon, kung mapapalit sa akin, may kapareha kong prinsipyo, serbisyong tama. Igagalang yung mga naumpisahan natin at itutuloy. Nakakasigurado tayo na patuloy ang pagtaas ng kalagayan ng ating provincial government. Kung ang scholar na 6,000 naging 29,000, hindi malayo na maging 30,000 dyan, maging 35,000, maging 50,000 hanggang sa dumating ang panahon, lahat na ng kabataang qualified is scholar na. Wala nang waiting list. Pag naubos na yung mga kabataan na scholar, pati kayo, pati scholar na rin kayo. Biro lang. Sinapatitin ko lang. Ganun din sa iba pang larangan, sa medical assistance, mas maraming matutulungan. So inaulit ko po, pag-graduate ako, iiwan ko ang Kapitolyo, maayos ang kalagayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi kayo nabigo sa akin. Ginawa ko ang aking dapat gawin sa Laguna. At ang pangarap natin ngayon ay magpatuloy ito. Dapat termino ko lang ang matapos yung tamang pamamahala at serbisyong tama, dapat hindi matapos. Magtuloy-tuloy. Kaya ako hindi lingid sa inyo, kumakandidato ang asawa ko.
kasalukuyang congresswoman ng 2nd District, si Gobernadora Ruth Hernandez bilang gobernador. Ano ang kanyang pakay? Ano ang kanyang hangarin? Ituloy ang serbisyo tama sa Laguna. Eh bakit naman hindi automatic na kahit sino ang pumalit sa akin, ay itutuloy yung mga naumpisan ko? Halimbawa, kung ang ipalit niyo sa akin ay yung isa na lalaki, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka matandaan niyo kayo. O kaya, yung dalawang babae pa, na kandidato. Hindi ba pwede na kapag halimbawa sila nanalo, ay automatic na itutuloy ang serbisyong tama? Sa akin, sa tingin ko, tatagal na natin sa politika, hindi nila itutuloy. Bakit? Gagawa sila ng mga bagong programa at proyekto na tatak na kanila. Hindi nila susundan ang aking bakas. Kasi kapag sinundan nila ang aking bakas, itinuloy lang yung magaganda kong ginagawa, ang maaalala ng tao, ako pa rin. Dahil ako ang nagsimula. Hindi nila gusto yun. Bilang mga politiko, ang gusto nila, sila na ang sikat, sila na ang kilalanin. Eh kawawa naman yung serbisyong tama. Kawawa naman yung maganda kong nasimula. Pero asawa ko ang papalit sa akin, okay lang sa kanya. Ituloy yung magaganda kong nasimulan. Asawa naman niya ako eh. At kami naman dalawa ang nagtulong para gawin yan. Siya ang aking nasa tabi. Sa mga araw, kung tayo yung nag-iisip kung ano maganda sa Laguna, siya ang katabi ko dyan. Pati sa gabi, kami ang magkatabi. Walang iba, solo lang. Totoo yan. Kaya na, may kasabayan tayo. Sa bawat tagumpay ng isang lalaki, nasa kanyang tabi, ang isang babae, ang kanyang asawa. Magkatuwang kami sa buhay, magkatuwang kami sa paglilingkuran. Ipapaano naman sa kakayahan? Aba, kung sa kakayahan lang po at kakayahan, hindi natin pwedeng tawaran ng kakayahan ng asawa ko. Hindi po siya basta taong bahay lang na pinatakbo ko. Noong kami po ay nagsisimula sa politika, parehas pa kaming bata noon. Tumakbo akong konsyal ng Kalamba, 21 years old, bagong graduate ng college. Tumakbo si Ruth na konsyal ng Kalamba, 20 years old, bagong graduate sa UP, Los Baños. Hindi kami magkakilala. Batang-bata. Pareho kami nanalo. O yun, doon kami nagkita sa konseho ng Kalamba. At kung nakita niya ako, hindi na niya ako pinakawalan. Pero na, i-fast forward ko na. Niligawan ko, aba, nagustuhan naman ako. Eh ano kung maganda at matalino siya, hindi rin naman siya lupi sa akin. Naging girlfriend ko, unang termino, pero hindi muna kami nagpakasal. Tinapos namin ang 3 termino bilang nun siya. Para patunayan sa mga tao na seryoso kami sa paglilingkod at hindi kami basta nagliligawan lang sa konseho. Modelo ng kabataan. Kaya dapat pangatawanan namin na nasa ayos ang aming mga desisyon sa buhay. O nung nakagraduate kami, aba, ay dali-dali, pinakasalan ko na agad, baka magbago pang isip. Tumigil muna siya sa politika. Siyempre, nagbuntis. Hindi ko nagkukwento kung bakit nagbuntis. Pero nung nakapanganak na, 2 ng aming anak, medyo malaki-laki na, nagpaalam sa akin, gustong bumalik sa politika. Namimiss niya ang paglilingkod. Sabi ko, diyan kita nakilala. Diyan kita minahal. Kasama kita sa paglilingkod, kaya bumalik ka. Suportahan kita. Nakabalik niya hanggang sa naging number 1 bukal ng Laguna.
Tumakbong congresswoman ng 2nd District, panalo agad. Unang laban lang. Tumakbong congresswoman ulit, 2nd term, panalo ulit. Babalikan ko lang yung kwento ko tungkol sa pagiging konsyal. Unang laban namin bilang konsyal, number 8 ako sa ranking, siya number 7. Mas mataas sa akin. Ikalawang termino, number 3 ako sa ranking ng konsyal, siya number 2. Mas mataas na naman sa akin. Huling termino, number 2 ako sa ranking, siya ang top notcher, number 1. Pinakasalan ko na. Lagi na lang siyang nasa ibabaw eh. Pinakasalan ko na. Para ako naman ang nasa ibabaw. Biro lang. So, nandito na po ang magtutuloy ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Gobernador Ruth Hernandez. Nagsisikat lang daw. Naging lipstick. Okay, papasok na po. Marami lang po ako pipirman. Maraming salamat po. Muli po, para pagtulan, inabagtuloy ng servisyo na. Hello mga sweetheart. Magandang umaga po sa inyo. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maraming na pala. Kaya tayo parang nilalamig. Sweetheart. Tamang-tama, malapit na po ang Valentine's Day. May mga kayakap pa kayo. May magpapainit ba sa inyo? Basta ako meron. Gusto ko lang po kayo masaya lang. Magandang umaga po muli sa inyo. Pagpalang araw po sa inyo. Welcome sa ating pong regular na People's Day dito po sa Kapitolyo. Ito po ay isa sa pangunahing programa ng serbisyong tama. At ito po ay isa sa aking misyon. Kaya gusto ko po ituloy ang serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna upang ito po na alam kong kapakipakinabang na gawain ay itutuloy natin sa lalawigan ng Laguna. Gusto niyo po ba itong People's Day? Mga sweetheart, gusto niyo po ito? Sa tingin niyo po ba kapakipakinabang ito? Tunay na direktang tumutugon sa inyong pangangailangan? Mga sweetheart, kayo po ang inspirasyon ko. Alam ko, marami pong nagtitiwala at umamasa sa serbisyong tama. Kaya po ako tumitindig, para ilaban, ipanalo ang serbisyong tama upang sa gayon ang mga programa at proyekto na kapakipakinabang sa inyo, itutuloy natin yan sa lalawigan ng Laguna. Sweetheart, alam niyo ito, ang nagtupo na public servant, depende sa kanyang diskarte kung ano ang mga prioridad ng programa na kanyang ipapatupad. Para lang po yan na isang ina o ama ng tahanan, pag sumweldo ka, kumita ka, alam mo paano mo kagastusin ang sweldo mo. Di ba po? Depende sa kung anong pangailangan ng pamilya, ano ang prioridad. Ano mo? Ganyan mo, gobernador, ang ama ng lalawigan na yung buwis ng mamayan, pondo ng ating pamahalaan, alagaan ito at makagawa ng mga programa, ano ang prioridad niya para gastusin ang pondo ng pamahalaan na tunay na tutugon sa kung anong pangailangan ng ating mamayan. Tama po? At sweetheart, naiintindihan po natin sa hirap po ng buhay. Kulang pa ang sweldo ninyo sa araw-araw na pangailangan ng pamilya. Tama po ba? That's a fact, sweetheart. Pag nagsabay, bayad sa ilang, tubig, pagkain sa araw-araw, nag-aaral pa ka na, ay kulang pa ang sweldo sa pang-araw-araw ng pangailangan ng pamilya. Tama po? Kaya
pinagdaniyan, pagsubok o krisis na kinakaharap. Meron bang ordinaryong mamamayan na may nakasing na pera para dyan? Wala. Yan ang katotohanan. Kaya yan ang sinasabi ko. Balikan ko sa sinasabi ko kanina. Depende sa nakaupo, paano kukugunin ang pondo ng pamahalaan, saan ito gagastusin, saan ito ilalagay, ano ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Sweetheart, ang serbisyong tama, sensitive sa pangangailangan ng mamamayan. Nakagaya nito, nandito kayo, maraming mga kailangan po, medical assistance. Kailangan na po bilang gamot, hospitalization assistance ng ospital, malaki pang utang sa ospital. Namatayan, kailangan magbayad sa funeraria. Di ba po, may utang pa, kulang pa. Kaya sweetheart, dito nilagay ang pondo ng provincial government. Malaking pondo ang nilalaan, para po masigurado na pag lumapit ang mamamayan, may agad na tulong na pwedeng ibigay ang pamahalaan sa inyo. Sa panahon ng pagsubok at krisis, siya naman ang malasakit at kalinga ng pamahalaan sa inyo. Kasi ang prinsipyo ng serbisyong tama, bakit ko may gobyerno? Para tugunan ang pangangailangan ng mamamayan at kung anong kakulangan ng mamamayan ang magpupulong gobyerno. Tama po? Yan po ang prinsipyo ng serbisyong tama. At yan po ang dahilan bakit gusto namin ituloy ang serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Para po itong People's Day na patuloy na pinaglalaanan ng malaking pondo ng provincial government na tunay na tumutugon sa inyong pangailangan, itutuloy-tuloy natin ito sa lalawigan ng Laguna. Sweetheart, every Monday, People's Day sa Kapitolyo. Every Thursday, may People's Day din doon sa extension office ng provincial government. So kita niyo, ang malaking pondo nilaan ng pamahalaan, hindi lang sa isang People's Day, dalawa na People's Day pa. Doon makikita na seryoso ang serbisyong tama sa kanyang pananagutan na tunay na tumugon sa pangangailangan ng ating mamamayan, pinalawak ang social welfare programs and services, ang prioridad ang mamamayan ng lalawigan ng Laguna. Yan po ang serbisyong tama. At isa pa, sweetheart, na ito si God, kanina nag-report na about sa different programs ng serbisyong tama. Isa pa na we want to give emphasis at priority ng serbisyong tama kay Blue Card. May Blue Card na ba kayo mga sweetheart? Meron na mga sweetheart, taas po kami. Sino may Blue Card? Kasi mga sweetheart, kayo ang inspirasyon ko. Kaya po gusto ko ituloy ang serbisyong tama. Kasi sweetheart, pag nawala ang serbisyong tama, hindi na magagamit ang buhay. Tama po? Hindi na gagamitin yan. Babaguhin yan, tatanggalin yan diya. Tama po. Pero ang inyong lingkod, naniniwala kung yan naman ay kapaki-pakinabang sa mamamayan, maganda ang hangarin. Itutuloy natin yan sa lalawigan ng Laguna. Kaya, Blue Card holder, huwag po kayong pag-alala. Mission ko ito. Ngayon pala, commitment ko na sa iyo, pananagutan ko po sa iyo. Itutuloy natin ang serbisyong tama. Tuloy-tuloy ang Blue Card. Walang expiration, sweetheart. Kahit pa may mukha ni Government, okay lang. Kasi ang itutuloy ko, yung programa na nakapaloob sa Blue Card na kapaki-pakinabang sa inyo. Again, sweetheart,
na in a way, insured ka. Ayoko pong mangyari ha, pero alam natin di ba buhay. Pag namatay ang blue card holder, automatic, ang pamilya niya makakakuha ng 10,000 pesos from the provincial government. Pero sweetheart, we will not stop there. Because hindi na natin tutuloy ang servisyo tama, tatagtagan pa natin. Yan ang mission ko sa inyo, sweetheart. In the future, okay, sa hinaharap, tatagtagan pa natin ang benepisyo ng blue card at anong dagdag na benepisyo ito, pambili ng gamot for blue card holder. Okay, sweetheart? Sweetheart, ito po ay konkreto na pangako sa inyo. Alam ko sa kasalukuyan, makakarinig kayo ng ibang pangako. Kahit walang bituin, ipapangako sa iyo po, mag-eleksyon din. Kaya kahit ano po, para makuha matamis ng todo ay lahat po ipapangako. Pero sweetheart, itong sinasabi ko, may konkreto po na plano na ito. Konkreto na pangako ito. Bakit po? Sa ngayon pa lang, alam ko na po paano dadagdagan ang benepisyo ng blue card. Kasi anong importante, sweetheart? Pondo. Para makapagdagdag ng benepisyo, kailangan nitagdag ang pondo ka for blue card program. At sweetheart, nag-report si Governor Manila. Isa sa kanyang legasiya na iniiwan sa lalawigan ng Laguna. Pagtapos ng kanyang termino, tapos ang utang, pagbabayad ng utang ng provincial government na ito kinarating niya sa dati na kaupo. Pero sweetheart, sa pagbabayad ng utang, magkano po itong nilalaan taon-taon? 200 million. Ang laki, 200 million. So, kung sinasabi nito, pagtapos ng kanyang term, tapos ng pagbabayad ng utang, yung 200 million magagamit na natin pondo para sa iba't ibang programa na kapag-pakinabang sa tao. Tama po? So, mga sweetheart, yung 200 million idagdag natin sa pondo ng blue card para dagdag ang pondo, dagdag benepisyo. Ano po ang benepisyo yun? Pambili ng gamot for blue card holder. So ito po'y konkreto na plano at pangako. Ngayon pa lang, alam na natin paano ito maipapatupad para po inyong mapakinabangan. Kasi sweetheart, nakita namin ito, ang hirap naman po talaga. Lalo na kung ikaw ay mahirap magkasakit, saan ka kukuha ng pabili ng gamot? Kaya napapautang ka, sweetheart. Wala naman ang paplano na ikaw ay magkakasakit. Paano kung wala ka nakasave na pera para dito? At least, kung ito'y benepisyo ng blue card, you can rely and depend on your blue card. In times of crisis, in times of difficulties. Ano po? At sweetheart, last na, gusto ko na rin po ipagmalaki sa inyo, mga kalalawigan, na bilang po sa congresswoman, mababatas po sa kasalukuyan, inakit ko po itong posisyon ko ito para po magsulong ng batas. Anong batas po ito? Ang pagtatayo ng sa level 3 government hospital in the province of Laguna. Again, sweetheart, hihimay-himayin ko. Hindi po basta hospital, level 3 ang kategorya. Ang government hospital, public hospital, at DOH run hospital. Yan po ang ating sinulong sa pamamagitan ng pagsusunod ng batas. Sweetheart, i-record ko sa iyo, ito po'y ganap na batas na Republic Act na pirmado na po ng ating Pangulo. And I make sure, hindi lang po ito sa papel. Kasi ang prinsipyo ko, kahit gaano kaganda ang batas, pero kung nasa papel lang, kapag ipakilala ba yan? Hindi po. Di ba po?
ituloy ngayon pa po ito. Kaya mga sweetheart, tuloy na po at sinisiglagan ang pagtayo ng Laguna Regional Hospital. Kaya pananagutan ko po sa inyo na sa pagpapatuloy ng serbisyong tamang tatapusin natin ang Laguna Regional Hospital. Sweetheart, naiintindihan ko po, pag ikaw mahirap, agad buhay ka man, ang hanap mo, government hospital. Tama po ba? Kahit makipagsiksikan, malayo, luluwas ka sa Manila sa PGH or Batangas Medical Center. Tama po? Kasi sweetheart, takot tayo madala sa privado hospital. Kasi natin mataas ang bill, malaking babayaran. Kaya ito na po ang bukod government hospital, kumpletong serbisyo at pasilidad. Siguro po tinatanong nyo, saan po ilalagay ito? Ang requirement po ng DOH para sa ganitong proyekto o ganitong kalaking proyekto ay at least minimum 2 hektarya. At ang provincial government po ay may lupa sa Bate, sa pangunan ni Governor Ramil, tinunit ang 2 hektarya sa Department of Health. Kaya doon itatayo ang Laguna Regional Hospital. Sweetheart. Kaya kung yung makikita, ang laki po ng proyekto ito, bilhin po minimum 2 hektarya. Sweetheart. Kaya po, pag natapos ang proyekto ito, darating ang panahon, hindi na po kailangan lumabas pa sa lalawigan ng Laguna. Dahil meron na po tayong sarili dito sa ating lalawigan na Laguna Regional Hospital, tayo ang dadayuhin dito sa lalawigan ng Laguna. At ikwento ko lang po, alam niyo po kung bakit siya sweetheart na approve ng DOH. Kasi sweetheart, itong lokasyon po ito malapit sa National Highway. Kasi yun ang requirement. Di ba po, pag sa malaking hospital, dapat accessible, madaling puntahan, malapit sa highway. At malaki ang entrada, kahit labas-pasok ang ambulansya, pwede. Kaya kung na-approve ng DOH yung site o lokasyon na doon itatayo itong Laguna Regional Hospital. So mga sweetheart, marami na itong nagawa ng serbisyong tama. Ako po'y naniniwala na mas marami pang magagawa sa lalawigan ng Laguna kung itutuloy ang serbisyong tama. Sweetheart, nasimulan na po natin. Kung gusto po natin na yung sa kasalukuyan, ang programang proyekto, tuloy-tuloy na paglabangan, ituloy po natin ang serbisyong tama. At tagtagal na lang natin at palakasin ang serbisyong tama. Ako naman po, I myself is a public servant for 27 years. 18 years po na konsehan ng Calamba, 3 taon bilang bukal ng 2 distrito at ngayon po ika-6 na taon na bilang congresswoman ng 2nd District. Kaya po yung ating kaalaman at yung experience natin over the years, ito po ang gagamitin para sa pagpapatuloy, pagdadagdag po po ng mga programa sa plan ng servisyo. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi na po may salamat po din ng ating Panginoon Diyos. Mabuhay po kayo. Sir Monchi, ready ka na ba, sweetheart? And also, ito na po, is exactly part. Ito ang pinakamahalaga yan, importante bahagi ng ating programa ngayong araw ito. Yung mga natapos na po, i-distribute na po natin. Pero yung iba po, hindi pa, tuloy-tuloy ang interview at assessment kasama po ang ating social workers from the Provincial Social Welfare and Development Office. Nandito po si Ma'am Lucy Almeda, head of Ma'am Lucy. Walang mga po na po si Ma'am Lucy. Jen Philip Malayo. Marisa Manala. Rene Rosario.